Sa kabilang ano po ba? Dito lang. Thank you, ma'am. 71. Ayun, so dinadahan-dahan lang natin kanina kasi papakita ko sa inyo. Ayun oh. Yung gulong natin oh, wasak-wasak. Ang daming biyak, ayan oh. Ayan, kung nakikita nyo siguro yan. Ayan oh. Grabing uka yan, di ba? Buti kanina, ang laki ni ma'am, hindi kami nasabugan ng gulong oh. Nakakatakot na to, ang dami guys oh. Ayan oh. Ayan oh, ang dami oh. Ang dami. Halos lahat meron. Paikot siya, meron. Ayan oh, ang dami oh. Hanggang dito. Kawawa talaga pag na ano to, wasak-wasak talaga to pag pumutok. Eto, halos lahat na mga ano uka, halos mayroon siyang biyak. Tsaka dito sa kabila, tingnan natin. Dito, meron din dito, ayan oh. Meron din biyak pero isa lang. Hindi siya masyadong malaki. Hindi kagaya dun sa unahan. Grabe, ang lalaki ng biyak. Kaya magkambas na tayo ng gulong guys. So ang gusto ko, etong brand na to best tire to, yung Flash. So siguro kakambas tayo ng iba. Kasi kaya daw nagkaganito kasi kulang daw sa hangin. Kaya ganyan. Kaya ngayon magkambas tayo ng maganda-gandang gulong na affordable sa bulsa natin, na medyo matibay-tibay. Alam mo yung tagtag na halos parang halos ko konting lubak lang, sobrang tagtag. Kaya ang ginagawa ko sa kanya tinatanggalan ko ng hangin na pinalalambot ko yung gulong. Kaya nawawala yung tagtag. Pag may sakay lang, tsaka lang siya walang tagtag. Pero pag wala siyang sakay, grabe. Sobrang tagtag niya pag malakas yung ano, pressure niya. O katulad nito, nilakasan ko yung pressure kasi yun daw ang advisable na ano na pressure, yung PSI na 32 PSI. Ayan, sobrang tagtag oh. Pero kung malambot yung gulong guys, hindi ko nararamdaman yung tagtag. Pero naman magsasakripisyo naman yung gulong nyo, mabibiyak-biyak. Katulad na itong gulong ko, napakakapal pa nito, pero may mga biyak na. Pero magkano yung Pirelli natin na ano? Yung 8090? Yung pang gano'n sa click? 1980. Yung bis na ganito? 1350. Itong Maxi sir, Maxis. Magkano? 19. Ito 19 to 9080 ay 17. Grabe. Pera lang natin ano, nasa 1.5 lang. 1.5 lang yung pera natin. Kulang.
Siguro papapalitan ko na lang muna ng ano, best tire dyan. Tingnan natin doon sa kabila. Canvas tayo. So yung ano, yung Pirelli nasa 1.9. Yung Maxxis naman nasa 1.9 pa 2,000. Yun, mga 2,000 yung Maxxis. Tapos yung Pirelli naman ay yung parehas lang sila ng ano, ng presyo. Grabe. So ang pera lang natin 1.5. Tingnan natin kung makakakambas tayo ng maganda-ganda rito. Ng mura mo, medyo murang gulong. Medyo mura, mapapamura. Yung Pirelli sir, magkano? Yung Pirelli na 90, 80-90. Pirelli? Oo. 90-80? 80-90. 2-4. Di ano, Best tire ata yun, gamit mo eh. oh, best tire. Anong brand na ba? Anong brand Ay, yan? oh, hindi na 90-80 na Pirelli, magkano 'yon? 2-2. 22. Gusto mo ibang brand sir? Sino yun? Puro grip. Yung best tire nyo, magkano? Seller? Yung best tire. Best tire, 1.3. 1.3. Oo nga eh. Pumiyak to. Kaso biyak-biyak eh. Yan oh. Saan ka bilhin? Ang daming biyak oh. Saan kaya na nakikita yung expire niyan? Production date lang yun sir eh. Ah, ito? Luma sir oh. Ay, luma na nga siguro yan, eh, no? 1.3. Wala nang bawas yun, sir. Sama na kami sir. 1.3. Wala nang ano, wala nang discount yun. Sama na rin machine. Gamit natin. 1.3. Expire na pala yung ano. Expire putik. Sige, balik na lang ako, sir. Kahit sobrang kapal pa niya, andito. Kahit sobrang kapal pa niyan, guys, oh. Sobrang kapal niya, no. Ayan, oh. Halos hindi niya pa naaabot yung talagang ano, yung pinaka sagad na ano niya, oh. Nandun pa yung palatandaan niya sa ano. Doon ang lalim pa, oh. Pero ang nangyari sa kanya is nagkanda biyak-biyak. Biyak-biyak siya, guys. Ayan, oh. Daming biyak. Dito sa ano, sa ito kasi kapapalit ko lang nito, ah. Ang nangyari dito nagkabiyak-biyak ng maliliit. Itong isa, itong sa likod. Ayun, oh, may mga biyak, oh. Ito ang laki, oh. Sigurado ako nito. Delikado talaga to. Ang laking biyak. So ayun, guys. Yun ang dapat nating tignan bago tayo bibili ng gulong. Baka ang maikabit sa atin yung expire na o pa-expire na ng 1 taon. So kailangan bago pala talaga. Halimbawa ngayon 2025, yung 2025 na gulong, yun ang ipakabit nyo. Pinag-iisipan ko kung best tire ulit yung kukunin ko, pero pagkakaalam ko maganda naman talaga yung best tire, at mura. Kasi ang pera natin dito 1.5 lang. Sa best tire 1.3 lang. 1.3 kasama daw kabit. Pero yung Maxxis and then yung Pirelli napakamahal, 1.9. Mahal yung, guys, mahal. Ayun. 1.5, ayun, may 1.5. Napagdesisyonan ko na papalitan na ng gulong to. Yung ano ulit, best tire. Best tire, sir. Best tire. Dun.
sa unahan. Sa unahan. Alin? Sa unahan. Gulong? Oo. 90. Pre! Kano ba ito? 9080? Oo, 9080. Stop! SSS bracket daw! SSS bracket. Wala ka usap ko na yun. Boss. Best tire. Best tire. Sir, patingin ako ng expiration. Ayan yun. Ayan sir. Yung expiration niya, sir. Yung expiration ay yun. Wala, manufacture lang yan, boss. 2025 yata to. 24. 24. Ah, ito yung ano, Manufacturing date. manufacturing date niya ngayon. Akala ko 30 yun. Hindi ano. Akala ko hindi 24. Hindi ba? Kasi Ano, kung 24 pa lang? Wala pa 24 yun. Yun yung pinaka-umpisa ng ano, no? Manufacturing. Manufacturing date. Bihira lang makakuha ng 25. Ito yung papalit sa akin. Ito na, 25 oh. Ito 25 oh. 1
Ayun, so 1.3 ayan guys, 1.3 yung ating pinpak. Best tire ulit, at wala naman tayong choice kundi best tire ulit kasi wala tayong budget. Best tire sir, 1.3 po. Bilis lang oh. Hoy. Okay na sir? Okay na? Ayun ang bilis oh. Biyahe na agad. Ito. So bali ang manufacturing date niya dito is 25 oh. Hindi natin makikita nandun sa kabila. Doon sa kabila yung manufacturing date niya. Pero okay na yan. Pwede na yan. Ang bilis lang magkabit dito ng ano, ng gulong. Ito kay ano bang ano yun? Tomjin LX RJ. Ayun, bilis. Dito ako talaga nagpapakabit lagi ng gulong kasi mabilis. So pwede na tayong bumiyahe ulit. At okay na yung gulong natin. Ang bilis lang oh, saglit lang. Parang ano lang eh no, parang saglit lang. Binura niya, okay na. Samantalang yung nagpakabit ako sa iba, grabe, napakatagal. Inabot ng siyam-siyam. So bago na yung ating gulong. At syempre ito na siya. So yung manufacturing date niya is 25. Ayun oh, 25 oh. So etong sa atin is napakabago. 25 lang yung ating ano, 25 yung ating manufacturing date niya is 25. So hindi pala dyan nakikita yung manufacturing date niya is hindi nakikita dun sa ano, sa yung pinaka last, kundi kung ano siya ginawa. So kung ano siya ginawa, ito 25 ngayon, di ba? 2025. So 25 dapat ang nakalagay dito. So yung gulong natin is okay naman yon, kaso 2024 yon is hindi pa siya expire guys. So nagkataon lang talaga nagkanda biyak-biyak gawa ng mahinang pressure. Yung PSI niya is nasa around 25 lang. So yung PSI na ito is 34 nga dito nakalagay eh, 34. Yung PSI nito is 34. Ibig sabihin kung 34 yon, napakatagtag nun. Kaya kung iti 34 mo to is wala, talagang napakatagtag nun. Yung shock natin, itong shock na to, kawawa yan. Itong mga yung ano nyan, yung spring, kawawa. Pati yung mga chassis natin, kawawa yan. So mas okay na rin siguro na nag-sacrifice yung gulong kaysa naman mag-sacrifice yung lahat ng flarings niyan saka yung mga chassis niya. Kaya nagsa-sacrifice dun sa tagtag na itong gulong na to. So ito yung ating pinili ulit kasi wala tayong choice na, wala tayong ibang choice kundi ito. Wala tayong budget, kaya tight budget tayo, kaya ang pinili natin is yung best tire ulit. So ang gagawin ko sa kanya is i-maintain ko lang yung PSI nito. Kung ang PSI nito is nasa 34, gagawin ko lang siyang 30 para hindi siya mabiyak. Siguro hindi na siya siguro mabibiyak kung talagang ano, kung talagang naka-maintain yung kanyang PSI. Pang-apat na beses ko na itong pagpalit ng gulong. So lahat yon nagbibiyak guys dito. May mga biyak yan dito.
Pero ang natuwa ako dito sa best tire na pinakabit natin is makapit naman talaga siya at hindi madulas tong gulong na to. Kaya kung budget meal na gulong, dito kayo sa best tire. Pero kung may budget kayo, doon na tayo sa mga branded na mas hindi nabibiyak. Kahit na low pressure yan, hindi yan mabibiyak. Katulad ng ibang branded na kahit na hindi natin lagyan ng masyadong pressure, hindi siya nabibiyak. Napupudpud na lang siya pero hindi siya nabibiyak, guys. So pag mga mahihinang klase, nabibiyak talaga siya, pag mas lalo na pag binabaan mo yung pressure nito. So may mga nakikita ako, guys, na pudpud na yung gulong nila, halos wala na yan, upod na yan lahat, pero wala siyang kabiyak-biyak, diba? Doon ako na a-amaze dun sa mga gulong na ganun, yung pudpud na siya pero wala siyang kabiyak-biyak. Napakalupit ng gulong na yun. At dito siguro mag-iipon-ipon pa ako para mapalitan tong isa na to, itong sa likod. So bali ito hindi ko na nilambutan, bali pinatigas ko na siya para wag nang magkandabiyak-biyak lahat. Nakakainis din kasi sagabal sa biyahe pag mga ganun mas lalo na pag bumabiyahe tayo, may dala-dala tayong pasahero. Nakakakaba kasi baka mamaya syempre masabugan tayo ng gulong, tapos bigla tayong na-semplang. Hindi naman natin alam kung pag semplang natin wala sa ating nakasunod. So 100 papagas tayo para meron, kasi yung makukuha natin nasa 60 rin yan, 60 pesos. Kailangan may gas tayo kasi wala na to ubos na rin pero meron pa siya, nakikita ko pa naman pero mas maganda na yung meron kaysa magpugak-pugak yung motor natin. Kanina na-flat si Pops, kawawa naman. So yun ang iniiwasan natin, na biglang maputukan o biglang kung anong mangyari. Kaya napaka delikado, mas lalo na yung may mga kasabay kang ganun flammable, ang lalaki niyan. Paano pag nasemplang ka, katabi ka niyan, yari na, di ba? So yun ang iniiwasan natin, yung maputukan ng gulong.